everyone, magandang araw muli sa atin lahat guys. Eto na naman tayo. Gusto kong i-update ulit sa inyo itong ating mga alaga guys. So eto na guys yung mga breeder natin na Rhode Island Red Dark Mahogany guys. Bali nandito po tayo guys sa aking area 2. So, ito yung mga saging natin. Kung napapansin nyo yung mga damo na tumutubo, yan po guys ay mga kamoting baging. So, guys, tignan natin ulit yung ating mga alaga. So, ito na po sila guys. Bali, mayroon po tayong 30 heads na mga breeders at yung unang-una po nating breeders guys ay nasa 1 year old na sila. So pakikinabangan pa natin sila ng mga 1 taon ulit. At saka yung mga sumusunod guys ay nag-i-start pa lang na mangingitlog. So bali ito guys yung mga nag-i-start na mangingitlog. At medyo matagal-tagal pa po nating pakikinabangan ng mga ito. Kasi guys, hanggang 2 years lang po yung mga Rhode Island Red natin na gagawing inahin or paitlogin guys. So, ito yung kan natin, yung area 2 po natin. Bali mga breeder lang po ang nandito at saka yung may mga tanim po tayong mga saging, kalamansi, at kung ano-ano pa, may mga mangga rin po dyan, nyug, yung pakain sa mga kambing natin, eto mga mumbasa. So halo-halo na po guys ang ating mga pananim dito. At kung ano-ano na lang po yung pwedeng itanim na pwede pong pakinabangan. So bali yung isang mag-asawa na caretaker po natin dito ang nakatira dito, at yung isang mag-asawa naman po ay doon naman po sila sa bahay, at tinatawag ko rin pong area 1 po doon. So eto guys yung mga ibang gagawin nating paitlogin for table egg lang po ito guys. So bali ito po yung sa area 1 po natin, nasa likod lang po ito ng bahay namin. Ayan po yung mga iba nating breeders for table purposes lang po yan, pang ulam lang po. Yung nasa area 2 po, yun po yung mga ini-incubate po natin dahil may mga asawa po ang mga yon. Pero itong mga pang table egg po natin ay hindi na po kailangan ang lalaki dito guys. So ibig sabihin hindi na po fertile yung mga itlog nila. So ito guys, nag-i-start na rin po silang mangitlog, at sana maganda ang magiging kalalabasan at makakabawi din po tayo ng konti sa mga gastusin guys, kasi malakas po silang kumain ng feeds. At ang pinapakain lang po namin na feeds dito ay yung anong tawag doon na feeds, hindi ko na matandaan. Sorry guys. So ito naman guys yung kambing natin, pero sa nawalan po ng swerte yung kambing natin ito, Duffold, bumigay na po guys. At ito yung mga ibang kambing natin guys. Ito yung mga full blood po natin. Talagang ganun lamang po pag mag-alaga po tayo ng mga ganitong klase ng hayop. Minsan masaya, minsan nakakalungkot din, pero at least gumawa tayo ng paraan na magkakaroon po tayo ng mga dagdag income. Pero kung mamalasin po ay pwede po tayong malugi.
Pero at least nandyan naman ang ating Panginoon na gumagabay sa atin. So ipagpaubayan na lang po natin sa Kanya. At nandito naman po yung mga ibang kambing natin guys. Nasa labas po sila na kulungan. Ito yung toro natin. Ayan. At saka yung mga iba po nandito rin po sa labas. So ganito lang guys ang ginagawa ko sa aking farm kahit wala po tayo sa Pilipinas. At least may mga tao po tayong kasama na namamahala po doon. At yun lang. Minsan may dumadating na mga bagay-bagay na hindi inaasahan. So wala po tayong magagawa kundi tanggapin ng buong puso. So at least may mga kwan pa po tayo guys. Ito mga full blood po ito. May makakabawi din po siguro pag nagtagal-tagal. So sa mga kapwa ko OFW dyan na gusto pong mag-try, subukan lang po ninyo guys. At para sa ganon ay magkakaroon po tayo ng dagdag income. So ito naman guys yung mga upgraded natin na baboy. At ayan, may dalawa na po tayong buntis dito sa mga upgraded. At marami pa po tayong mga biik. Ito po yung kan, hindi pa po naiwawalay po ito. At ito malapit ng mawalay. So guys, ayan, marami po tayong activity po dito sa bahay. Ito guys yung mga kan natin, hybrid na baboy, mga buntis na rin po ito. Bali may dalawa po tayong hybrid na buntis na po sila. So sana i-bless po ni Lord ang ating mga ginagawa para sa ganun po ay makabawi po tayo sa mga nagasto po natin. Ito po yung barako natin guys. At ito din yung isang buntis na kan natin, hybrid natin. So bali may apat po tayong buntis ngayon. At mayroon pa po tayong hinihintay na pasasampahan. Ito mga upgraded din po ito, mga 3 pa yan. So sana masasampahan sila sa lalong madaling panahon. Ang problema lang masyadong malaki yung kan natin, yung bore natin or ano tawag diyan, lalaki. So titingnan po natin. So ito guys yung mga 5 months old na Rhode Island Red po natin. At ito yung mga susunod po guys na gagawin nating breeders. So yan po, bago mag-expired po yung mga iba, mayroon pang sumusunod na mga iba na naman po mangingitlog. So ganun po ang gagawin natin para sa ganun continuous po na may mga pinapaitlog po tayo. So bali dito pa rin po guys ay sa area 1 po, kung nasaan po yung aking bahay, nasaan yung mga kambing at saka baboy. So nasa area 1 po ito. At ito yung mga iba nating hinihintay na pasasampahan guys. At pakakawalan po natin ito sa farm natin doon sa area to. So yan, tiis-tiis lang. At pasasaan ba kundi makakabawi din po tayo sa mga ginagastos po natin. Dahil sa totoo lang po medyo may kabigatan po yung pag-maintain sa mga ganitong alaga. Dahil puro feeds po ang mga kinakain po nila. So yan. At nandito may mga iba pa tayong biik dito guys, nakawalay na po ito.
Kung may mga interesado, pwede rin po tayong magbenta, pero ang plano ko sa mga ito guys, dahil pakakawalan po natin ito sa bukid lang, ay pina-stop ko munang magbenta guys. So balik po ulit tayo guys dito sa area 2 natin. So ito po yung area 2 natin. Ayan. Ito yung Madre de Agua guys na tinatawag. Pinapakain din po natin sa mga alaga nating baboy, manok, mga gansa. At mayroon din po tayong mga pabo or turkey. So diyan may mga kwan din po tayo, pinya, may mga namumunga na rin po. At sana matikman din natin yung bunga ng ating mga pananim. So eto guys yung mga iba nating alaga. May gansa po tayo dyan, may mga pabo. Ang masakit lang, marami pong mga asong gala dyan na kumakain sa mga itlog nila. So hindi po tayo, ang hirap pong magparami ng mga ganitong manok. Kaya lang gagawa po tayo ng kulungan nila na hindi po basta-basta mapasok po ng mga aso po. So eto may mga nyug po tayo, kalamansi, marami pong naitanim dito. Kaya lang medyo hindi yata maganda ang mga tubo nila, ewan ko, mahina po yata yung klase ng lupa guys. Eto kalamansi guys, may bunga na rin po. At yan, marami po tayong mga iba pa pong gulay na pananim na pwede pong pagharbesan or pagkuhanan po ng mga ulam. So dito may puno naman tayo ng mangga na malaki dito. At malapit na rin pong mamunga. So nandito po yung mga ibang breeders natin guys na mga lalaki. Nakabukod sila dahil hindi naman po pwedeng paghalo-haloin lahat guys, dahil nag-aaway-away din. At eto, kung sino man po yung mga gustong bumili at pang-upgrade sa kanilang mga native chicken po, pwede po. Marami po tayong mga lalaki guys. So nandito naman yung Bengala natin. Malapit na rin mangitlog ang mga ito guys. Hinihintay na lang natin mangitlog ang mga ito. At sana makapagparami po tayo, para sa ganon ay dadami pa po ang ating mga alaga. Ayan, ito yung mga breeders natin na Rhode Island Red. Mga lalaki po ito. Tignan nyo guys, ang lalaki, maganda pong pangpalahi sa ating mga native chicken po. Sa mga interesado dyan, mag-PM lang or mag-comment lang, para sa ganon mapag-usapan po natin ng maayos. At eto, may mga pinapatubo si Taweng na pangtanim po guys, mga gulay ito. Kundi ako nagkakamali, mga kalabasa, sitaw. Bali ganito na lang po ang ginagawa niya. Ipapatubo muna bago itanim, kasi pag ida-direct po sa labas, kinakain po ng mga manok. So medyo mahirap talaga magparami, dahil hindi lang naman po itong mga tanim natin na ito ang nababantayan. Marami po silang ginagawa. At yan nga po, marami pa po tayong gagawin dito. So excuse me, step by step lang po. At eto, kung ano muna yung nandyan, marami po tayong mga tanim dito na nyug guys, pero hindi ko makita kung nasaan na sila. Ganito lang muna ang gagawin natin, magpatanim ng magpatanim, para sa ganon pag darating yung araw na
uuwi na po tayo sa Pilipinas ay mayroon tayong hihintayin or may inaasahang bubunga guys na pandagdag sa ating pangkabuhayan. So dito guys sa area 2 natin, meron po sa kabilang kalsada, sa kabila po kasi nahati po yan ng daan. Doon sa kabila puro mga mahogany naman guys ang patanim natin, mga nyug, may mga saging din po. So hindi lang po kasi nabidyohan. At dito thank you so much sa ating mga subscribers, mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat at hindi po kayo nagsasawa na manonood sa aking mga videos kahit wala pa naman po gaanong magandang makukuha na aral or pwedeng gayahin. Pero guys, ito magandang gayahin po yung mga ginagawa namin. So, ganun na lamang po guys. Maraming salamat at God bless po sa atin lahat. I love you all.